Paalala, ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan o lugar ay sadyang nagkataon lamang. Iwasan sana natin ang mga hindi kaaya-ayang komento bilang paggalang sa may akda. Hi guys, I'm Max, a high school student, and I believe that my third eye is open because I can see and feel other things which are not like ours. So by the way, taga Zaraga, Iloilo po ako. And I believe that I inherited this from my mother. So before all of my experience, I want to share to you my mother's experience in the place kung saan siya lumaki. Dito nga sa Zaraga, Iloilo. My mom lives in a place wherein maraming kababalaghan na nangyayari at normal lang sa kanya iyon. My mom had a best friend kung saan palagi silang nag-uusap, nagsasabay papuntang school, etc. But there was something special about her best friend. Pinaghihinalaang aswang ang whole family niya. Eto namang si mother, parang wala lang. They continued their friendship pero nag-iingat na siya kasi binalaan na siya ng lolo ko. One time, gumala si mama doon sa bahay nila. Inimbita siyang kumain. Natural binalaan na si mama na aswang sila, so nag-iingat siya. Hindi siya kumakain ng kanilang pagkain at gumagamit ng kanilang mga gamit like baso, kutsara. Kasi ang paniniwala nila, napapasa daw ang pagiging aswang kapag nagamit mo ang kanilang mga pinaggamitan. Tumanggi na lang si mama at sinabing busog pa. Inalok din si mama na suotin ang isang habak o parang belt na may mga kung anong nakasabit para proteksyon. Tinanggihan ni mama kasi meron sa kanya at saka nagtataka siya dahil iba ang anyo ng sa kanya at sa kanila. Kadalasan kasi ang habak ay may bala ng baril na nakasabit pero ang sa kanila parang black pearl na kung ano. Pero nanatili pa rin itong espekulasyon hanggang sa nangyari ito. Ang pamilya ng best friend ni mama na pinaghihinala ang aswang ay may tindahan o sari-sari store. Ngayon, itong lolo ko ay may utang pa na matagal nang hindi binabayaran. Kaya malaki ang galit nila sa lolo ko. Isang gabi, nataranta at nagambala ang pamilya ng mama ko nang atakihin sila ng aswang. Ang aswang ay nag-aanyong malaking ibon. Klarong-klaro daw ang pagkiskis ng mga kuko ng ibon sa kanilang bubong. Ang sakit daw sa tenga. Pero hanggang ganun lang. Hindi naman daw kasi umaatake yung mga aswang na to the extent na namamatay na hayop o tao sa kanilang lugar. Madalas daw, dumadayo talaga yan sa ibang lugar. So ayun nga, nilubayan na sila ng mga aswang pagkalipas ng ilang minuto. Kinabukasan, sabay sina mama at best friend niya na pumasok sa school. Laking gulat ni mama nang sinabi niya na, "Alam mo, pumunta kami sa inyo kagabi." Ito na ang nagpatunay na aswang talaga sila kasi wala namang ibang pumunta sa bahay nila mama kundi yung mga aswang. Yun lang po, Sir Hel. Sorry at masyadong maikli po ang aking kwento. Maraming salamat po and more power to your channel. Paalala, ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari.
anumang pagkakatulad ng mga pangalan o lugar ay sadyang nagkataon lamang. Iwasan sana natin ang mga di kaaya-ayang komento bilang paggalang sa may akda. Sa probinsya namin, hindi ko na po sasabihin kung saan, may kapitbahay sila mama. Usap-usapan ang isang matanda. Mag-asawa pa lang ang lolo't lola ko at wala pang anak. Matagal na daw nang gagamot yung matandang yon. Takbuhan daw siya ng may mga sakit, kapansanan, malalang karamdaman, buntis at kahit pa taong walang karamdaman. Sobrang dami raw na nagpapagamot sa matanda na yon. Yung lola ko kasi may sakit. Di siya dun lumapit kasi iba daw ang kutob niya. Pero nagtataka siya kung bakit lahat ng pumupunta sa matanda ay gumagaling kaagad. Isang araw, habang nagwawalis si lola sa tapat ng bahay nila, may isang babae raw na aligagang kumatok sa bahay ng matanda. Halatang galit na galit yung babae at pinapasok naman siya ng matanda. Parang wala namang sakit yung babae at mukhang may ibang pakay, kaya siya pumunta sa bahay ng matanda. Mga hapon, umalis na yung babae. Pagsapit ng gabi, tila daw sobrang kakaiba ng langit. Iba raw talaga yung ulap. Bilog na bilog ang buwan at parang may bagyong daraan. Si lolo kasi nasa labas pa. Pinagmasdan niya yung bahay ng matanda kasi kulay pula ang ilaw ng bahay. Nakasara lahat, pinto at bintana. Pero pula talaga ang naaaninag ng lolo ko. Hanggang sa kumulog na lang bigla at kumidlat. Pumasok na si lolo. Nagkwento kay lola at sinara na lahat ng bintana pati pinto sa bahay nila. Kinang umagahan, maganda ang sikat ng araw. Wala nang ginagamot yung matanda pagtapos ng gabing yon. Nagtataka ang lahat ng kapitbahay kasi kahit maraming nakapila sa labas ng bahay, wala silang ginagamot. Hanggang sa isinilang na sila mama. Nung bata pa si mama, lagi nang nakikita ang matandang nakadungaw lang sa bintana at parang hinang-hina ang itsura. Sobrang haba ng buhok, sobrang puti sa kadahilan ng hindi paglabas ng bahay mula noon. Hanggang bintana lang daw ang talagang siyang makikita, sabi ni mama. Na-stroke na ang lola ko nung nagdalaga si mama. Pero kahit ganun na ang edad ni mama, usap-usapan pa rin ang matanda sa bayan nila. Hanggang sa pinag-iisipan na ito ng masama, kesyo mangkukulam daw ang matanda. Isang araw, napapansin na ng mga kapitbahay na hindi na nasilip ang matanda sa bintana. Lagi na rin nakasara ang buong bahay nito at nabalitaan na lang na 96 na ang gulang ng matanda ay namatay na rin ito. Laking gulat ng lahat dahil puno ng insekto ang kabaong nito. Umaabot pa sa mga kabahayan ang mga iba't ibang insekto. Sobrang baho ng bangkay kaya inilibing na lamang agad. Lalong naging usap-usapan dahil ang matanda hindi idinaan sa simbahan. Hindi dinasalan at inilibing na lamang sa sementeryo. Simula nun, wala nang nanggagamot sa bayan nila dahil wala na ang matanda. Nung kwento yan sa akin ni mama, natakot ako kasi kapitbahay pa talaga namin sa bahay namin sa probinsya. Totoo pala talagang may mga ganong nangyayari. Ang tawag daw sa mga taong ganon ay mangkukulam. Pero mas lalo pa akong kinilabutan nang sabihin ni mama na iisa lang pala ang apelyido nila at ng matanda.